Ngayong gabi sa Reunions, isang lalaking inanod ng baha 17 kilometro papalayo sa kanilang barangay. Nakaligtas sa bingit ng kamatayan gamit ang isang lumulutang na puno ng saging. Nagdasal ako, sabi ko na, Panginoon, kung kukunin mo ako ngayon, ikaw nang bahala sa akin. Ang panalangin ngayon ni Mang Mamerto, buhay rin sana ang kanyang mga kapatid. Kung ang iba nating mga kababayan na wala ng bahay at mga ari-arian, si Alan nalagasan ng buong pamilya. Ginawa ko po ang lahat para sa pamilya ko. Pero hindi ko po kaya eh. Malamig na bangkay na ngayon ang kanyang ina, asawa at 2 anak. Subalit umaasa pa ring matatagpo ang buhay ang isa pa niyang supling. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Nanghihina at nangangatog sa lamig ang 59 anyos na si Mang Mamerto nung siya'y nasagip mula sa kinakapitan niyang puno ng saging sa gitna ng rumaragasang tubig sa kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Nawalay kasi siya sa kanyang mga kapatid noong lamunin ng baha ang kanilang bahay sa Rodriguez, Rizal. Ngayon, labis-labis ang kanyang pag-aalala sa sinapit ng kanyang pamilya. September 26, 2009, isang petsang hindi mabubura sa isip ng buong sambayanan. Nagmistulang karagatan ang maraming lugar sa Metro Manila at iba pang bayan sa Luzon, dala ng walang kasing tinding bagsik ng Bagyong Ondoy. Ayon sa NDCC o ang National Disaster Coordinating Council, halos 300 katao na ang kumpirmadong nasawi sa kalamidad. Samantalang mahigit 40 naman ang nawawala at patuloy pang hinahanap ng mga rescuer at ng mga kaanak nila. Ako si Shoni De Mariano, nakatira sa Pasig. Nananawagan ako sa mga kapatid ko. Nakatira po sa At sa mga kasong bumaha sa aming tanggapan, isang report ang tumawag ng aming pansin. Isang 59 anyos na lalaking nagngangalang Mamerto Baginang ang umano'y nasagip ng ilang basurero sa Cainta, Rizal at nais daw nitong hanapin ang kanyang mga kaanak. Agad tinungo ng aming grupo ang nasabing lugar. Balot ng dilim ang Cainta nung nakarating kami rito, brown out. Kaya't gamit lang ang ilaw ng aming kamera, hinanap namin ang barangay outpost na tinukoy sa amin. At dito, isang nanghihina at nilalagnat na Mang Mamerto ang iniharap sa amin. Kwento ni Mang Mamerto, kasama niya ang kanyang mga kapatid at pamangkin habang patuloy na tumataas ang tubig baha sa kanilang bahay sa Rodriguez, Rizal. Nagtagal pa raw siya sa loob nito habang lumikas na palabas ang kanyang mga kaanak. Kaya nga ang ginawa ko, pinalikas muna sila eh. Bago ako na lang na tira. Ako na lang naiwan doon sa bahay. Lakpas bahay na, kaya inanod na yung mga bahay doon sa libis na yon eh. Kaya ang ginawa ko, wala na akong choice eh. Malalim na, malakas na ang agos ng tubig. Kaya nagpatianod na lang ako. Sumama ako sa bahay na inanod, yung bahay ng kapatid ko. At ganun na nga ang sinapit ni Mang Mamerto. Inanod siya ng malakas na agos ng baha papalayo sa kanilang lugar. At nang makakita ng palutang-lutang na puno ng saging,
Agad niya itong kinapitan para iwasang malunod at tuluyang lamunin ng tubig. Kasi yung isang punong saging, hindi naman talaga lulubog yan dahil may kasama siyang dahon eh. Oo. Pagka kumuhan siya, lulutang talaga. Siyang kinapitan ko eh. Hanggang hindi na niya namalayang nakarating na pala ang kanyang katawan sa Cainta. Higit kumulang 17 kilometro mula sa kanilang bayan sa Rodriguez, Rizal. Tuyo na yung lalamunan ko eh. Gusto kong uminom ng tubig pero marumi ang tubig eh. Kaya tiniis ko na lang kahit na nalunaw yung lalamunan ko eh. Dito, halos 5 oras daw na nagpalutang-lutang si Mang Mamerto sa tubig baha. Hinang-hina na raw siya sa mga oras na yun, kaya't ang kanyang pakiramdam, hinihintay na siya ni kamatayan. Subalit lalo pa daw niyang hinigpitan ang yakap sa puno ng saging na nagligtas sa kanya sa pagnanais na malagpasan ang pagsubok at patuloy na mabuhay. Nagdasal ako, sabi ko na, Panginoon, kung kukunin mo ako ngayon, ikaw nang bahala sa akin. At tila ba narinig ng Diyos ang kanyang dasal dahil hindi niya inaasahang may makakakita sa kanya. Ang mga namumulot ng basura na sina Ricky at Akis, mga nagsilbing anghel sa kanya. Dito ko po na nasumpungan yung si Manong na wala na po siyang lakas. Kung hindi po siya gumalaw, hindi ko makaklaro po siya na tao. Nung gumalaw siya, nagpadali ho akong ibinaba yung refrigerator na inuna naming masakit para masakit po yung Manong dahil yung buhay ang pinakamahalaga sa lahat eh. Tinatawag po namin, sinisigawan po namin si Manong. Si Manong naman po, hindi lumilingon. Ayun nga po, nung medyo malapit na kami sa kanya, lumingon siya sa amin. Ayun nga po, umiti siya tapos yung bayaw ko po, binuhat siya doon sa sa bangka, papunta po doon sa bangka. Abot langit daw ang pasasalamat ni Mang Mamerto kina Ricky at Akis. Dahil kung hindi raw sila dumating, malamang isa na siyang malamig na bangkay. Ianod pa siguro ako kung hanggang saan yung tubig dito sa Oo, hindi ako makakampay sa gilid eh. Nangihina ako. Kaya nagpapasalamat ako ng malaki kay Ricky. Masaya man si Mang Mamerto na siya'y nakaligtas. Balisa pa rin siya dahil wala siyang ideya sa sinapit naman ng kanyang mga kapatid. At dahil wala siyang pera o sasakyan at lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Rizal, hindi niya maisip kung paano niya sisimulan ang paghahanap sa kanila. Bali, kanina lang po namin na i-report sa DSWD kasi baha din po sa Cainta. Saka pag pumunta kami ng Kapitolyo, na-report na din po namin doon. Sa ngayon, umaasa na lang si Mang Mamerto na buhay at ligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Kung narinig ninyo ako ngayon, huwag lang kayong maghalala sa akin kasi hanggang buhay pa rin ako, nagpapasalamat ako, buhay pa rin. Kaya't hindi na namin hahayaang maghirap pa ang loob ni Mang Mamerto. Tutulungan namin siyang matagpuan ang kanyang mga kapatid. Pero bago ito, muling nagpasalamat si Mang Mamerto kina Ricky at Akis. Kahit nanghihina pa si Mang Mamerto, ayaw na rin niyang mag-aksaya pa ng panahon. Kahit 10 oras ng gabi, sinimulan na namin ang paghahanap. Mga nagkalat na basura at makapal na putik sa daan ang bumungad sa amin. Napilitang magyapak ang ilan sa aming grupo. Pagpasok sa evacuation center, agad nang lumigid ang mga mata ni Mang Mamerto. Meron ba kayong nawawalang yung pani daw, pani? May wala kayong pani dyan? Inipon
ni Mang Mamerto ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang hanapin ang kanyang pamilya. Sinuong po ng aming grupo ang madilim at maputik na daan patungo sa kanilang barangay sa Rodriguez, Rizal upang hanapin ang kanyang mga kapatid. Habang nasa loob ng sasakyan, kapansin-pansing walang imik si Mang Mamerto. Waring nag-iipon ng lakas para sa isang mahaba-habang paglalakbay. Sa aming interview sa kanya, nalaman naming Fanny Baginang at Samuel Baginang ang pangalan ng mga kapatid ni Mang Mamerto. Sa Libis Rosario Rodriguez, Rizal daw sila naninirahan. Nung nakaabot na kami sa Antipolo, biglang naantala ang aming biyahe. Sarado ang kalsadang dadaanan namin. Hindi raw ito madadaanan dahil sa nangyaring landslide. Tila hindi magandang senyales sa aming pakay. Nagtatanong lang sir kung saan po yung daan na ngayon papuntang Montalban, since sarado na po. Papuntang Montalban kayo ba? Sa may Rosario. So, doon po tayo sa Kogyo, ma'am. Kogyo. Matapos ang halos isang oras na biyahe, narating namin ang bayan ng Rodriguez sa Rizal. Si Mang Mamerto biglang sumigla. Malapit na siguro mga 10 to 15 minutes nandun na tayo. Pagdating sa itinurong lugar ni Mang Mamerto, agad na kaming naglakad-lakad. Mga nagkalat na basura at makapal na putik sa daan ang bumungad sa amin. Mga indikasyon sa matinding pinsalang tinamo ng lugar na ito mula sa bagyo. Sa kapal ng putik sa daan, napilitang magyapak ang ilan sa aming grupo upang makapaglakad ng mas mabilis. Para makasigurong hindi kami maliligaw, nagtanong-tanong kami sa mga taong nakasalubong namin. Boy, kilala nyo to? Itong matanda na to? Hindi po. Hindi po namin tuloy. May mga bahay pa ba doon sa tabing ilog? Sira-sira na po. Yung mga tao ho doon, nasaan na po? Nasa may plaza po. Plaza. Andun ho yung mga tao. Pagdating sa plaza, bahagyang nagkagulo ang mga tao. Maya-maya, nagsimula na ring mag-usisa si Mang Mamerto. Rosario. Ay, sa Rosario. Rosario. Wala na daw kako. Maray ho rito. Galing na kami doon. Dito mga taga Rosario. Pagpasok sa evacuation center, agad nang lumigid ang mga mata ni Mang Mamerto. Samantalang ang isa pa naming grupo, sinamahan ng isang concerned citizen. Meron ba kayong nawawalang yung pani daw, pani? May dinala kayong pani dyan? Yung naakon yung mata dyan sa, ano ba yung matanda mo yun? Ay, ito, kapatid daw. Ilang sandali pa, Yung matandang mata? Ay, hindi tali kayo. Kita na? Asa na ho? Andiyan sa baba. Nakita ko kay? Ay, tumati kayo. Hinahanap ka namin. Hinahanap ka namin. Inanod po siya. Sa floodway. Nasagip siya doon sa floodway. Sakit kami doon sa floodway. Hinahanap ka namin. Oo, wala tayong magagawa talaga. Yan po ang Ikaw kapatid hindi nyo. ka sumunod sa amin Ito na inahanap ng ganun eh. Nung Sabado pa siya nasagip doon. Hinapin po sa Hinahanap amin. namin yung kapatid ko makarating na Hindi kami makaano kasi doon malaki pa ang baha. Kasi Manong, ilang araw na. Salamat po, salamat po. Bakit hindi kayo pumunta doon sa ano? Hinahanap ka ni Manong, nakarating na siya Nandun na sila ngayon. Malinao. Nandun sila ngayon. Hanap kami, nanghanap sa'yo. Punta tayo doon. Doon muna tayo. Saan po yon? Doon po sa Daang Bakal. Ito, sabi ko sa kanya, sumunod na, sabi niya, dito na lang ako. Siguro kampante siya, akala hindi natataas yung tubig. Nung nandoon na kami sa court, hindi namin siya nakita. So nung
nung hinahanap namin siya, wala nga, kahit sa mga bangkay, wala naman daw. Kasi hinahanap talaga namin siya. Masayang masaya talaga ako kasi hinahanap namin siya. Napakabait pa yung kapatid. Siya yung tumutulong sa akin. Maraming salamat talaga sa inyo, nakakita siya. Matapos ang madamdaming pagkikita ni Namang Mamerto at Fanny, nagdesisyon silang puntahan ang isa pa nilang kapatid. Hello, Nong. Nong. Si Fanny ni Nong Lakaw Aris Kalinda, nandito na si Baby. Hinatid siya ng GMA dito. Andito sa Kalinda. Dito sa Diaz, halika, punta ka dito ngayon din. Oo, nandito na si Baby. Na-rescue ng taga-GMA. Buhay ka mo, buhay. Buhay. Oo, halika dito. Punta ka. Oo, andito kami. Sige, sige. Ano no? Paano ba ikaw? Bakit ngayon ka na nagpapakita nga ka? Akala ko nakukuha ka. Tatlong araw ako naghanap sa iyo. Wala akong magagawa kasi walang mapupuntakan eh. Tanungin mo sila, wala, hindi ako makabiyahe kasi Nandito na, wag na. baha. Salamat sa inyo. GMA sila no. Sila Ako, nag-ano kay tatlong araw naghanap ako magmula ng Sabado ng umaga. Ay, di... Linggo ng umaga hanggang ngayon. Yan yun na, Saan ka ba nandito. Umabot ako ng Taytay. Na-rescue ako ni Ricky, yung nangangalakal doon sa ilog. Yung pinasakain nila ako doon sa Hindi ako bangko. Dinalaan nila ako doon sa Ginoong gilid. maras sa pagkakanap sa inyo. Kaya sinabi ko sa inyo nga, sumunod na kayo sa akin. Dahil mahirap yung ganyan na kain ka sa tubig. So, marag mo. Hindi ko naman inaasahan na umabot ng gano'n. Hindi mahirap sa iyo. Tubig, huwag kayong magkuhan. Tama na nga. Kasi salamat na lang. Tuwang-tuwa talaga ako. Pasalamat ko sa kanila. Salamat mga kapuso, mga sa GMA. Salamat ako nga at kahit ganito ang sitwasyon namin, mahirap lang. Salamat na katulong din kayo sa akin. Sa panahon ng mga sakuna, nagkakapantay-pantay ang lahat ng tao. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat maaring maapektuhan at makatikim ng pinsala. Pero sa mga sakuna rin natin makikita ang kaibahan natin sa isa't isa. Nasaksihan natin kung sino ang matatapang ang loob, kung sino ang may determinasyong lumaban sa pagsubok, at may gininto ang puso para tumulong sa kapwa. Anong taas ng baha na sumalanta sa ating bayan nitong nakaraang linggo, siya namang lalim ng sugat na iniwan nito sa puso at pagkatao ng mga kababayan nating labis na naapektuhan. Katulad ni Alan na sa isang iglap na iwang nag-iisa na lamang sa mundo. Nang bumabaan na po ay kami pinagsama-sama. Sama-sama lang po kami nagumitas dito. Before lumaki po yung tubig, alis na kami para sigurado. Pinuna ko po yung pamilya ko bago po yung gamit. Sadyang kalunos-lunos ang bakas na iniwan ng Bagyong Ondoy. Napakaraming pamilya ang nawala ng bahay at mga ari-arian. Para sa kababayan natin ito, magiging napakahirap na bumangon at magsimulang muli. Lalo na kung wala na sa kanilang tabi ang mga taong pinakamamahal nila. Kabilang si Alan sa pinakamasahol ang sinapit. Swerte man siyang nakaligtas mula sa nagdaang kalamidad, pero nilamon naman ang baha ang kanilang bahay, pati na ang buhay ng buo niyang pamilya. Sa isang iglap, nawalan ng ina, asawa, at 2 anak si Alan.
Nakita niya mismo ang mga bangkay nito sa iba't ibang parte ng Tanay Rizal. Baka po pwede akong manawagan sa pamilya ng aking asawa. Sige po. Tatay, ginawa ko po ang lahat para sa pamilya ko. Hindi ko po kaya eh. Patawad po. Tanging ang 3 taong gulang niyang anak na si Alan Paul ang hindi pa natatagpuan. Panalangin ni Alan, sana buhay pa ito. Umaga pa lang, masaya kami. Kasi yung panganay ko, ang idol niya talaga, si Manny Pacquiao. Nag-ano sila, nag-boxing-boxingan pa sila. Tapos yung panganay ko, siya nag-referee. Then yung mother ko, tsaka yung asawa ko. Sila yung parang audience, tawanan. Masaya sila, naglalaro sila. Tapos noon, umulan, mga bandang alas 7 na. Napahinto na sila ng paglalaro. Doon na po nagsimula, paglaki ng tubig. Unang-una po, kitang-kita ko po eh. Bago pala sila papalipat sa akin, hinampas na po sila ng alon. Yung po nawawala. Yun po talaga yung malapit sa akin. Hindi ko na po siya nakita. Nagdesisyon ang aming grupo na subukang hanapin ang nawawalang si Alan Paul. Sa tindi ng tromang inabot ni Alan, hindi niya na kinaya pa na sumama sa amin. Ang larawang ito ni Alan Paul ang tutulong sa aming paghahanap. Sinimulan namin ang aming paghahanap sa mga evacuation center sa Rizal. Magandang araw po, kuya. Tanong ko lang po, kasi may inahanap po kaming batang 3 years old. Ang pangalan po niya, Alan Paul. 3 months or 2 years? 3 years old po. Baka po sakaling may nakakakilala po, may nakapagdala po dito. Meron ba tayo litrato niya? Ito po. Sige ba, namin po namin. Pagkot mo namin. Isa ngayon po. Sa ngayon, wala po. Anong apelyido niyan? Flores po. 3 years old lang po ito. Ay, wala. Alan Paul po. May alam ka bang Flores na, ito bata na, Alan Paul po. Ang pangalan niya 3 years old po. saan barangay siya? Sa Taga-Balikbayan po. Hindi po familiar po sa inyo. 2 grupo ng reunions ang sabay na naghanap. Nanay, magandang hapon. May napansin po ba kayong batang ganyan ng itsura? 3 years old po ito. Alan Paul Flores. Nay, magandang hapon. Sa reunions po ako ng QTV11. Nay, tanong ko lang, may napansin po ba kayong ganito pong Wala eh. Nagtungo rin ang aming grupo sa mga ospital. Missing kasi siya, missing. Flores. Wala po kami na-admit na ganyan. Pinilit naming hindi panghinaan ng loob. Wala. Sino magulang? Kumuha tayo ng mga babies ng mga pangalan. Kaya wala pong Flores dito. Taga saan daw yun siya? Bali, dito lang po. Dito lang po sa... Kaso lang, mayroong lima sa amin. Patay. Nakapanlulumo man ang nasagap naming balita. Nagpasya kaming puntahan ang munisipyo. Narito raw kasi ang master list ng mga taong na-rescue at mga na-retrieve na bangkay. Ano po naman po first? Alan Paul. Alan Paul. Meron kami sa list sa Parang may nakita ko dyan sa inyo, Alan. sa list ng missing. Alan Paul Flores po. Ay, ano siya? Kasama siya dun sa dead. List of death. List of dead. Ba't hindi pa naka-recover ang body? Na-recover siya ng 29. Na-recover na pala. Pero sa patuloy naming pagsisiyasat, natuklasan naming kasama rin ang pangalan ni Alan Paul sa listahan ng mga taong nawawala. Mayroong 3 years old po na na-recover pero dito na po siya natagpuan sa slaughter po. Pero ang alam nila sa akin kapo, nung nabanggit po ng aming grupo po, babae po siya. Binalikan namin si Alan para ihatid sa kanya ang resulta ng aming isinagawang paghahanap. Wala nang iba pang nagawa si Alan kundi ang manawagan. Hindi ko po alam kung paano ako mag-isimula. So, nawagan na lang po ako na kung
kung sakali man na buhay pa yung anak ko, sana po ay ipagbigay alam, hindi man sa akin, sa aming munisipyo, para po kahit pa paano po, mayroon man lang kahit isa ng ala. Ayon sa aming mga kontak, hindi pa rin natatagpuan si Alan Paul. Asahan niyo pong gagawan namin ng follow-up ang kasong ito sa sandaling magkaroon na ito ng progreso. Samantala, kung sino man ang makatagpo o nakakakilala kay Alan Paul Flores, maaari po sanang ipagbigay alam ito sa reunions. 982-7777, Local 3011. Nanawagan po ako sa mga taga-Pasig, lalo na doon sa Barangay Santa Lucia po. Kung napansin niyo po yung kapatid ko, ano po siya, medyo siya maputi, chubby, medyo kulot ang buhok. Pati po yung pamangkin ko, ano siya, morena, tapos straight ang buhok, gabalikat po ang niya, haba. Umalis po na siya, ay naligo lang po sila ng ulan nung September 26. May Sabado po mga alauna. Si Judy Ann Galoy, 10 years old po siya. Tapos si Rosmay Yulde, 8 years old. Sino po yung nakapansin o nakakaalam na kung nasaan sila, pagbigay alam na lang po dito sa reunions po. Ako si Malu, bayaw ni Pipi, nanawagan mi ninyo din sa Negros, sa Tanhay. Namatay si Jeannie itong kasagsagan ng baha. Ayaw lang mo kabalaka. Okay na. Pangga, anak, nandito kami, okay kami, pero wag lang kayo mag-alala dyan. Si mama, si lola mo, okay lang kami. Wag kayo mag-alala. Nandito kami sa mabuting kalagayan. Ako po si Mark Tristan Tubera. Nag-aanap po sa mama ko po, na si Victoria Tubera po. Baka po pwedeng ipagbigay alam niyo po sa amin kung sino man ang nakakita. Si Rosie Rugando po ang edad niya po ay 56 years old. Medyo morena po ang kulay at maputi na po yung buhok niya. Kung sino man po yung nakakita sa kanya, maawa na po kayo, pagbigay alam niyo po sana sa amin. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Kami po sa programang Reunion, 10 ng aming mga kasamahan sa QTV at GMA Network ay nakikiramay sa lahat po ng mga nasalanta ng Bagyong Ondoy. Sa gitna ng ganitong mga pagkakataon, lumalabas ang kabayanihan at pagkakaisa nating mga Pilipino. Naway manatili po kayong matatag sa gitna ng pagsubok. Asahan po ninyo ang aming pagtulong sa ngalan ng serbisyong totoo. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawalan at nawalan ng mga miyembro ng pamilya. Hanggang sa susunod na linggo, magandang gabi po sa inyong lahat.